Ang linta na karaniwang nakikita sa lupa, puno at iba pang anyong tubig. May iba na raw favorite hangout place ngayon? Ang target nila sa loob mismo ng katawan ng tao! Oh no! Over my dead body! Ang mga magulang, karaniwan ng ayaw padapuan sa lamok ang mga anak. Pero paano kung hindi lamok? Kung di linta ang dumikit sa katawan ni Bunso? Yay! Feeling close yarn! Habang nakaupo kami sa bato, nagulat na lang ako na umiiyak yung anak ko. Bigla siyang kumapit sa akin at umiiyak, humihingi ng tulong sa kanyang mata. Nalaki raw ang kanilang mga mata nang makita ang lintang pilit na sumisiksik sa mata ni Caitlyn. Naku po, nalinti ka na! Takot na takot kami talaga, sigaw nga kami ng sigaw. Ano kaya Naku! Ano ba itong humahabol sa akin? Hindi ko mawari kung tao ba to o hayop. La 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 la. Oh, Kuya Drew, nariyan ka na pala. Hoy! Grabe! Tink! Tulungan mo nga ako. Hindi ko alam kung sino humahabol sa akin. Parang aso na tao. Tao na aso. Hindi ko alam. Basta. Ay, baka yung tropa ng mga bida sa isang kwento natin yung tinutukoy mo. Aso nga! Ay! Mga aso na may kakayahang makatayo sa dalawang paa. O siya, mga kaka. Tutok na dahil ito na ang mga amazing stories na puno ng fun kaalaman. Kung ma-stranded sa isang isla, kakayanin niyo bang mag-survive ng mag-isa? Ang isang kaahan natin, yakang-yaka. Ang mga yan, ibabahagi rin niya sa ating mamaya. At posible bang pamahayan ng mga uod ang inyong tenga? Yes! Tama kayo na narinig. YouTube po talaga na naalis po talaga yung sakit ng ngipin. Sa mga doggo na ipakikilala namin sa inyo, baka maging proud kayo mga kaaha. Dahil ang mga ito, hindi lang daw kayang tumayo sa kanilang dalawang paa, nakapaglalakad pa. Kilalanin ng mga cute na doggo na ito. Ano kayang maganda? At sa ating story time, feeling blue kahit kulay peach ang bida natin ngayong umaga. Matuldukan na kaya ang kanyang lungkot ngayong taon? Ang lahat ng ito, dito lang sa AHA! Para sa mga may birthday ngayong linggo ito. Mapansit naman kayo dyan. Abangan ang pagbati namin sa inyo mamaya. Dito naman sa Agusan del Norte, feeling main characters pa raw ang mga linta. Sa isang vlog challenge ng content creator na si Farouk, Susubukan natin manguha ngayon ng linta kasi may mamalakas na nilang na gusto tayong i-challenge mga idol. Tura tayo mga idol. Ano man mga idol. Ayan. Mga ilang minuto tayo dito mga idol. Para, at ilang sandali pa, ayan. Ayun, parang may nararamdaman ako mga idol. Kumagat na oh. Ayan mga ka. Oh, ganyan lang. pero matindi ang paalala ng ating eksperto. We are not supposed to do anything for like fun or for any adventure because we are inviting unwanted trouble by doing that. So don't do it for fun. Alam niyo ba ang mga linta? Kayang sumipsip ng dugo na up to 10 times its own size? At meron din daw mga linta na nagtataglay ng lason. Kabilang na dyan ang mga linta na may bold and rainbow-like colors. At karamihan sa mga ito, kumakapit pa sa mga ahas. Scary! If you get bitten by a poisonous leeches, that's the time we can expect some infection. Sometimes people experience fever, dizziness, itchiness, redness. We can expect some skin conditions. Poisonous o nakalalason din kaya ang lintang pumasok sa mata ni Caitlyn? Ayaw tulog sakit! Hapit na kao! Ayaw tulog pa! Ayaw tulog! Ha? Yung bata, inaantok kasi nung time na yon, tas pikit-pikit lang yung bata. Sinasabihan namin, huwag kang matulog, huwag kang matulog. Tas yung mata ng bata is, pinipilit niyang imulat. Pero habang nasan biyahe papunta sa health center, laking kulat nila na ang linta sa mata ng bata, kumawala. Nahulog yung linta bigla, tas nasalo nung nanay. Pagkasalo naman nung nanay, tinapon na lang niya. Kasi natatakot din ako huwakan yon. Buti nilang daw at non-venomous ang lintang pumasok sa mata ng bata.
And we're happy to report that Caitlin is clear from the linta attack. Okay na po mata. Wala na sakit? Wala na. Ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling may linta na kumapit sa inyo? Perfect timing, Kuya Drew. Look, Hindi. Dapat daw kalma lang. Keep calm. Keep calm. The best thing we can put some steam. We can give some steam. At kung hindi pa rin matanggal ang linta sa pagkakapit, isuod agad ang pasyente sa pinakamalapit na pagamutan. Ang mga linta, mahilig sumiksik at tumigit kung saan-saan. Kaya laging talasan ng pakiramdam at ang mga mata para maiwasang maging biktima ng attack of the linta. Dito sa Camarines Sur, isang lalaki ang hindi na makangiti dahil sa iniindang pananakit ng kanyang mga ngipin. Masakit po. Nagpunta po kami sa dentista. Di naman po pwedeng bunutin at maga po. Kaya naman nang hindi na siya talagang makatiis, dumiretso na siya, hindi sa dentista, kundi sa isang tradisyonal na manggagamot. Sige, baka man talaga mga relax lang. Sa aktual nakuha na di umano'y panggagamot kay Jomar, ang sinisising dahilan ng pagkirot ng kanyang mga ngipin? Mga uod! Na lumabas pa raw sa kanyang tenga. Teka, let's zoom in. Uod for real? Desperado na po ako na gusto ko na pong makapagtrabaho ng maayos. Di na po ako nakatulog ng maayos. Legit po talaga na naalis po talaga yung sakit ng ngipin. Salamat na lang daw sa kanilang uod slayer. Ang 7 taon ng manggagamot na si Angeline na nagsasagawa ng ganitong uri ng panggagamot na kung tawagin ay panghihimot-mot. Ang kanyang pasyente for today's video, si Liway na 2 weeks nang sumisigaw ng why. Masakit po ang ngipin ko kasi sira na po ito. Kaya po ako nandito kasi po nakapagamot po ako kay Ate Angeline. Wala po kasi yung perang pambayad kaya dito po ako pumunta. Pinainitan muna ni Angeline ang mga piraso ng paso na kanyang gagamitin. Sa kanya ito inilagay sa palanggana. Isunod na pinatong dito ang mga buto ng talampunay sa kanilagyan ng mantika. Nang umusok, sa kanya tinakpan ito ng bao na may stick ng kawayan. Itinutok ito sa tenga ni Liway. Ilang sandali pa, nilagyan na niya ito ng tubig. Pag-angat ng bao, 2 uod daw ang kanyang natanggal. Ito raw ang mga salarin sa pananakit ng mga bagang ni Liway. Pero ayon sa isang eksperto, imposible raw na sumuot at lumabas ang uod sa ating tenga. Meron po tayong eardrum na nakaharang po sa outer ear at saka middle ear, no? So kung posible ba, kung sarado po yung eardrum ninyo, imposible po talaga, no? Pinasuri rin ng aming team sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto. Ang mga di umano'y uod na lumabas sa tenga ng mga ginamot ni Angeline. So base dun sa specimen na nakuha natin at dinala sa ating laboratory, hinanapan ko siya ng mga body parts na papasok doon sa criteria kung worm ba siya or hindi. Wala tayong nakita eh. So hindi siya worm or uod. Kung hindi yan uod, ano yun, Kuya Drew? Tinga? Eto, i-reveal na ng expert natin. Posible yung mga uod na nakikita doon sa paghihimot-mot ay yung part ng radicel sa seed ng talampunay. Yung radicel na yun, yung magiging future roots ng isang plant. Kung halimbawa sabihin lang naman po na merong masamang epekto, ititigil ko na rin po. Kung makakaramdam ng problema sa ating mga ngipin, mas mainam pa rin sa dentista tayo magpakonsulta. Walang saysay ang panandaliang ginhawa kung ang kapalit naman ay panghabang buhay na pagdurusa. Sa dami ng mga lugar na pwede nating puntahan sa hashtag travel goals natin this 2024, well, kaakibat niya ng napakamarami ring problema. Ahaminin! Pwede tayong mawala. Wala namang pwede tayong lamigin.
pinakamalala, pwede tayong magutom. Mga bieros, mga kaha, anong gagawin nyo kapag naiwan kayong mag-isa sa isang isla? Help! Yan ang alamin natin ngayong umaga. O ano, sama kayo sa biyahe namin? All the way from Palawan, makakasama natin ang content creator na si Douglas, or also known as Quiz Dags. Dinagsaan ng mga netizen ang mga viral video niya na nanguhuli siya ng mga pwedeng kainin sa dagat at maging sa wild. Kapag ikaw po ay lumaki sa tabing dagat, matututunan niyo po lahat. Nung mga bata pa lang kami, sumasama kami sa aming mga nakakatanda, sa mga tito, at saka sa aming mga magulang, sa aming, sa kanilang pamamalakaya. Kaya lahat ng mga ginagawa nila ay naipasa na rin nila sa amin. Crabs pala yung nakikita ko sa isla na ito na pwede kong kainin. Teka, ano kaya makakahuli niyan? Alam niyo bang may tamang paraan para huliin itong nagamit lang ang inyong mga kamay? Pakay pa rin ni Kuya Dags ang paghahanap ng kuday. Isang uri ng alimango na nakatira sa mga butas ng lupa malapit sa mga bakawan o mangrove. Ideal habitat o tirahan ito ng mga alimango dahil sa tamang temperature at oxygen levels. Ipapasok po natin ito sa butas para masundan natin yung butas. Kasi madalas kapag kami ay naghuhukay ng mga ganitong butas, kapag di namin nilagyan nito, hindi natin masusundan yung butas. So pwede kayong maligaw, hindi nyo na masusundan. Dahan-dahang hinukay ni Kuya Dags ang lupa sa direksyon kung nasaan ipinasok ang baging o vine. Pagka naabot mo yung ilalim na malawak, tapos merong butas na maliit, nandun nagtatago yung kuday. So ngayon nahanapin natin sa ilalim. Ito na mga kaaha. Nahawakan ko na. So ito na. Kung mapapansin nyo mga kaaha, yung pinantusok natin na na baging kanina, kinagat niya na rin. Yan siya. Pero kapag hawakan nyo siya sa loob, dapat dakma. Ganito, hawak-hawak nyo yung sipit. Yung kuday kasi ay medyo maliit. Hindi siya katulad nung mud crabs na medyo malapad. Ito kayang-kaya nyo hawakan. So para hindi kayo makagat, hanapin nyo yung likod, tapos hawakan nyo ng nakatalikod. Pag hinawakan nyo, kinlip yung ganyan, grip, hindi na po yan makakagat sa inyo. Ihanda ng tiyan at pagsaluhan na natin ang kuday. Malinamnam pala kahit inihaw. Excuse me, medyo busog na ako. Pero parang kailangan ko yata ng panulak. Paano kaya ako makakahanap ng malinis at ligtas na inumin dito? Ayun! Ford akyat na itong si Quiz Dags sa puno, ha? Para sa pinaka-fresh na buko juice. Ayan mga kaaha, meron na tayong sabaw na pwedeng mainom kapag walang tubig. Meron pang laman. At pwede pang gumawa ng kutsara mula sa balat ng buko para lantakan ang laman ito. Ayon kay Kuya Dags, kung may isang survival skill na dapat nating matutuhan, ito raw ang paggawa ng apoy. Kung mapapadpad ka sa isla, kailangan mo ng apoy para mapansin ka ng mga dadaan na barko o yung mga nangingisda para ma-rescue ka kung sakali man. Iwan ko ngayon, di na mapoy. Oh, huwag na kayong mababato dahil ituturo yan sa atin ni Quiz Dags. Ihanda mga susunod. Biniyak na tuyong kawayan, bunot at panggatong na may tuyong kahoy. Yung isa nating kawayan ay ilalagyan natin ng kanal dito sa likod. Yung kanal ninyo mga kaaha, huwag nyo pong itatagos dito. Yung gagawin po natin, bubutasan po natin yan. Yung butas natin dito ay kasing laki lang po ng butil ng bigas o kasing laki ng butil ng munggo. Yung susunod po natin gawin ay gagawa po tayo ng kusot. Ang gagawin po natin ay
Kikiskisan lang natin ito. Ito yung gagamitin natin na kusot para sa ating gagawin na baga o apoy mga kaaha. Ayan, maliit lamang po yan, pero effective po yan. Maglagay ng stand o alalay sa dulo ng kawayan. Ito yung ating kabilang kawayan na binutasan natin kanina. Dito natin ilalagay yung kusot na ginawa natin kanina. Paglagay po natin dyan ng kusot, ilalagay lang po natin yung ating pang-ipit. Pwede namang hindi kawayan, pwede kahit sanga lang. Pero mas prepared ko itong kawayan para yan, para nakatakip lang siya. Itong ginawa nating kanal ay isasakto natin dito sa matalas. Dito sa ating kabilang kawayan na ginawa kanina. Kailangan nakashoot po yan at nakasakto talaga. Tapos yung ating hagod, simula sa medyo mabagal hanggang pabilis ng pabilis hanggang sa umusok ito mga kaaha. Huwag susuko, tiyaga lang mga kaaha. At makalipas ang 2 minuto, yan ang mga kaaha. Pero na po tayong apoy. Ngayon, gagamitin na natin yung ating bunot na ni-ready. Yan. wow, amazing! Huwag kalimutan ng Science 101 tungkol sa friction. Pwede makagawa ng apoy kapag ikinikiskis sa isa't isa. Ang mga piraso ng solid combustible materials gaya ng kahoy. At para mas lumakas pa ang apoy, dapat itong hipan. Sa konsepto ng fire triangle, kinakailangan ng heat, fuel, oxygen, at dagdag na chemical reaction para makapagpaapoy. Kung tayo ay na-stranded. So, ang survival instinct ay magkikick in para tayo ay mabuhay, mag-survive. Kasi alam natin na mag-isa tayo doon. At ito naman ay, nagsimula ito nung panahon ng mga cavemen. At nagkikick in din dito pag survival instinct, yung ating fight or flight response. And usually, fight tayo. Pagkagumatang, hindi ka padang mo dyan aso. Kapadang mo dyan aso dyan, kapadang mo. Uy, huwag ismulin ng mga doggy na ito. Nang may dito ka magnakat to yay. Dahil mapapatayo kayo at mapapapalakpak sa mga kaya nilang gawin. Who let these dogs out? Alam mo, Think, talagang nawiwirduhan ako dun sa aso sumunod sa akin kanina. Saan ka ba makakita ng aso na hindi lang kayang tumayo, kaya pang maglakad, na parang tao? Kuya Drew, sa La Union at Zambales po. Ayaw nga pala, sabi mo nga pala may tropa pa yung aso dito kanina, no? Pinagigiliwan ngayon ang video na ito ng isang aso sa La Union. Para ba naman kasi, bukod sa kanyang OOTD, kaya nitong tumayo at maglakad na parang tao. Awi dun! Literal na, dalang-dala niya ang kanyang pormahan, ha? Iba rin. Lahat na muna ka man nag-awi dun. Siya si Hilux, isang 1-year-old na Aspin. Tuta pa lang daw ito nang turuan siya ng kanyang fur parent ng pagtayo gamit ang kanyang hind legs o yung dalawang paa sa likod. Kaya naman ngayon, parang walk in the park na lang daw sa kanyang trick na ito. At feeling tao pa. Magnang dito ka magnakat to yay. Pakasti ka. Kaya naman gumawa si Hilux ng ingay. Hindi lang sa asosasyon, hindi maging sa online world. Ba, nakaka-proud naman itong si Hilux. Bakit naman, Kuya Drew? Kasi kita mo talaga, bata pa pero kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Naku, Kuya Drew, hindi lang si Hilux ang nakaka-proud, pati na ang mga tatay na aso na ito sa Olongapo. Meet Popoy, isang 8-year-old Dachshund Jack Russell Terrier mixed breed. At ang 4-year-old niyang anak na si Popeye. Ang magamang asong ito sa Olongapo, outstanding din daw sa kanilang lugar. Mapapa-second look nga raw kayo kapag nakasalubong niyo sila sa daan. Ang cute niya po. At saka, for the first time ko po nakakita ng ganun. Magaling po yung aso, naturuan po siya ng maayos. At kung mapagod sa pagtayo, bakit hindi nilang maupo? Aba, mag-ingay ang mga taga-Olongapo! Bilang dating work ko ay isang security guard, lagi ko siyang kasama sa duty
At doon ko siya nakitahan ng talent. Pinaupo ng nakataas lang ang dalawang paa. Siguro nainip, tumayo at naglakad. Bali, pinractice ko na siyang lumakad talaga ng ganon. Namana naman ni Popeye yung galing ng tatay niyang si Popoy. Pinaupo ko rin ng nakataas din ng dalawang paa. At nakitaan ko rin na kusang tumayo si Popeye. At kung fashion lang din daw ang labanan, laban din ang mag-amang aso. Popoy at Popeye, sino kayo dyan? Binibilang ko talaga sila ng damit. Mga kaaha, alam niyo bang nagpapawis din ang mga aso? Pero saan nga ba matatagpuan ang kanilang sweat glands? A. Sa tenga. B. Sa paws. C. Sa buntot. Tama, sa paws. May 2 types ng sweat glands sa mga aso. Ito ang meroquine gland na tulad ng sa mga tao at apocrine glands. Ang pagpapawis nila sa kanilang mga paw ay nakatutulong sa kanila upang mag-cool down. Pero natural nga ba sa mga aso ang tumayo sa kanilang hind legs? So most of the vets would say na hindi ito naturally na nagagawa ng 4-legged na animal tulad ng aso. Anatomically, kaya naman nila itong gawin. Normally, nagagawa ito ng mga aso na maliliit. Maaari in the long run, ang negative effect nito sa mga hayop ay magkaroon sila ng mga joint problem or skeletal problem or anatomic problem later on. Sa tamang kalinga at pagsasanay, ang ating mga alaga kakayanin gawin ang mga skill na ituturo ng kanilang fur parent. Kaya sa inyo, Hilux, Popoy at Popeye, always stand tall. Aha! Ayan na girls, get ready! Mapapasabak na naman ang katawang lupa ko sa pag-aura today. Apa ka na akla, ako ang mapipili ni Sissy. Ano kayang maganda? Sana ako naman ang piliin. Ang tagal na nung huli akong ginamit ni Peachy. Buti nga ikaw napili na dati. Ako, malinis pa. Wala pang kabawas-bawas. I guess I'll go with this one. Sayang, Mare. Munti ka nang mapili. Better luck next time. Naku, mukhang malungkot ang beshi natin paano naman kasi? Sa dinami-rami ng mga kulay ng eyeshadow nitong si Peachy, ang kapangalan niya pang Peach Fuzz, ang never pa niyang napipili. Mga sisi, for my eyeshadow today, ang napili ko ay red-orange. I was thinking gamitin ng Peach Fuzz, kaso parang ang lungkot no? Walang masyadong dating for me. So, it's a no. Hi. Ako nga, mas malungkot pa nga kulay ko sa'yo eh. Huwag ka nang malungkot. Ako nga occasional lang din kung gamitin. Kinabukasan, puyat na puyat at mukhang pagod ang itsura ni Peachy. Kaya to the rescue na naman ang kanyang makeup para itago ang mga di ka nais-nais na chismis sa kanyang mukha. Sabi ng paborito kong makeup guru, kapag maputla o pale ang skin, bagay ang pale o pastel tone. Kaya naman, Mare, this is your time to shine. Deserve mo yan. Nasa yun ang Corona, Mima. ito ang gagamitin ko, ang Peach Fuzz. In fairness, bagay naman pala to sa akin. Akala ko mukhang malamya at walang kabuhay-buhay eh. Oo nga pala, dahil ubos na ang ating concealer, gagamitin din natin tong Peach Fuzz as color corrector. Yes naman! Let's be resourceful. Ideal daw ang peach color corrector para maitago ang dark circles. Ayan, puyat pa more, sissy. Oh, Pak, sino ka dyan, be? Gandang di mo inakala. Uy, color of the year yan, sissy. Swerte ang eyeshadow ni Sissy. OMG! I didn't know!
Sana swertehin ako today at makuha ko ang promotion na matagal ko nang hinihintay. Bye, sissies! Gotta go! Mga kaaha, kung matagal na rin kayo naghihintay na mapansin at malaman ng iba ang inyong value, konting pasensya pa. Malay nyo, tulad ni Peach Fuzz, makakamit nyo na rin ang breakthrough na matagal nyo nang hinihintay. Aha! Nagustuhan nyo ba ang mga kwento natin ngayong umaga? Bah, very good! Ako, sana may natutunan at napulot kayong aral sa mga ito. Kuya Drew, bago tayo magpaalam, yung promise mo. Galing mo talaga, Think. Siyempre, babatiin natin yung mga kaaha natin na nagdiriw ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Mula sa amin sa AHA, isang maligayang Pasko, kaarawan sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, kita-kits pa rin tayo sa aming official Facebook page, which is AHA! At syempre ang aming TikTok account at AHA_GMA. Sa susunod na linggo or next week, sama-sama ulit tayong mamangha at matuto. Dahil sa ating mga fun kalaman, kayo ang panalo. AHA!